Ano po ang magiging epekto nito sa ating mga estudyante? Ngayon pong i-discontinue na natin itong SHS program. Wala naman dapat epekto, no? Kasi ganito, Opo, go ahead po. Nako, sandali po ayusin natin. Anong telco yan? Ha? Anong telco yan? Napuputol na naman. Porbida. Anong telco yan? Easy. De, check natin. Sige, tawagan natin ulit si Chairman Prospero de Vera. Okay, sige. Ano bang magiging kahinatnan ng mga estudyante na papasok na sa grade 11 and 12? Ngayon, na meron pong direktiba ang CHED, no? Sa mga state and local universities, naputuli na ang senior high school program. Professor Chairman De Vera po, sir, again, good morning. Ay, good morning. Ganito Opo, yan, sige, no? go ahead po. Nung pinasa yung K-12 kasi, Okay. may usapan ng CHED at saka DepEd noon. Aha. Na gamitin muna yung mga facilities ng mga public universities para sa mga senior high students. Mhm. Kasi natandaan natin na nung pinasa yung K-12, kulang yung mga kwarto para sa dagdag na mga estudyante na mag-grade 11 at 12. Okay. Sa mga public universities naman, walang gagamit ng mga kwarto kasi wala silang mga freshmen. Mhm. That's why the agreement was, in the transition period of K-12, tumanggap muna ng senior high yung mga public universities. Okay. Ang magbabayad ng tuition at miscellaneous fees nito mga bata ay voucher program ng DepEd. Okay. Hanggang dumating sa panahon na sapat na yung mga kwarto ng DepEd at saka meron ng pupuntahan yung mga estudyante, including sa private universities. Ngayon, tapos na yung transition period ng K-12. Okay. Kailangan na ng mga public universities kasi puno na ang enrollment nila, wala nang space, kailangan nila mga teacher. Kaya ang utos natin ay wag na munang tumanggap ng mga papapasok na senior high. Na gagamit ng mga classroom ng mga local universities, state and local universities. Yes, yung okay. mga existing na senior high nila na mag-grade 12, syempre tuloy pa yan hanggang makatapos. Pero doon na lang sa DepEd ng mga eskwelahan. Pumunta sila either sa DepEd schools or sa private schools. O yun, malinaw. So hindi pala... Ganun ang hindi ititigil. Akala ko ititigil. Huwag munang tumanggap ng dagdag ng mga estudyante. Pag-graduatein yung grade 12. Yun kasi yan ang kasunduan ng CHED at saka DepEd noong 2016. Hindi pa ako chairman ng CHED noon, no? At ang sabi kasi ng DepEd, hindi na sila magbibigay ng voucher. In short, hindi na babayaran yung pag-aaral ng mga estudyante. Okay. Ang bibigyan na lang ng voucher ay yung mga nasa private schools at saka yung grade 12. Okay. So pag tumanggap ka ng mga estudyante na grade 11, saan mo kukunin ang pondong panggastos sa kanila? Pangbayad ng teacher, yung mga ibang pangangailangan nila, wala nang dadating na voucher, wala nang subsidy ang gobyerno sa mga grade 11 dahil tapos na yung transition period. Yan yung background niyan. Okay. So wala pong perang inirelease ang CHED para po dito sa grade 11 and 12 na gumamit, no? Sa mga state, local universities, sa mga facilities. Tama ho ba? Pinapahiram nyo lang? Wala. For free. Hindi, ang instruction ko ay pumunta sila sa kanilang Board of Regents kasi kailangan desisyon na ng Board of Regents yan. Halimbawa, kung gusto mo pang tumanggap ng grade 11, ano ang panggastos mo sa mga estudyante? Saan mo kukunin yung pondo? Dahil wala nang voucher manggagaling sa DepEd. Yan tanong na kailangan nilang sagutin kung gusto pa nilang mag-senior high. Ang kumpleto na lang ang high school ngayon,
Aha. Yung mga public universities na merong tinatawag na laboratory school. Ito yung mga okay. schools na merong teacher education program. Kailangan nila ng laboratory school pang practice sa mga estudyante. Yung mga yan, tuloy-tuloy ang high school nila. Oh, okay, sige. Segue tayo dito, Chairman. Malinaw na po yun. May ino-offer na kayong review classes sa nursing graduates? Yes, ito yung aming, ito yung... Na hindi nakapasa? utos, Na hindi nakapasa? yung utos ng Sa Pangulo board? ito last year. Sisimulan na natin ngayong taon magbigay ng special review classes doon sa mga in-employ na mga ospital, mga empleyado ng ospital na hindi nakapasa ng licensure dati. Bibigyan natin sila ng special review class. Tina-target natin na makakuha sila ng nursing exam sa November. So sisimulan natin ngayong taon na ito. Okay, so paano po makapag-apply dyan? Yung mga ospital ang mamimili ng mga empleyado nila na ipapupuntahin nila sa training o sa special review class. Yung para sa general public, siguro baka later this year or early next year natin sisimulan niya na yung open sa iba.